Ang kailangan lang po natin bilang Kristiyano ay magkaroon po tayo ng courage to share the gospel. Amen po ba? Sino po dito ang natatakot i-share ang gospel? Huwag niyo na po yung tingnan yung katabi nyo. So, ngayon po, I hope and I pray this message will not inform us but to transform our lives. Amen? And our life will never be the same before because this message will empower us and it will give us an impact to rely sa Word ni God na magbibigay sa atin ng encouragement, magbibigay sa atin ng empowerment to share the gospel. Amen? Not only to serve God and at the same time to share the very purpose of our Lord Jesus Christ. Amen? No, kasi hindi lang tayo tinawag ng Panginoon dito para saan pa, para tawagin tayo ng Panginoon, kundi magkaroon tayo ng courage to serve and to share the gospel. Kasi alam po natin, kapag ang church ay silent church, it means ang kahulugan po nun ay disobedient church. Kasi hindi na po pulpil yung purpose ng isang church kung ang church po ay tatahimik lang pagdating po sa gospel. At pagdating po sa Great Commission, parang sabihin natin, ang mga churches ngayon, nagbi-build up ng isang member which is only a church goer. Amen? Nagiging religious Christian, but not a disciple. Amen? So, yun po yung nagiging image ng isang Kristiyano. Sabi ko nga po, nung last time po sa inyo, okay lang po ang isang maliit na church, pero ang isang maliit na church, pwedeng maging powerful church kung ang bawat isa sa atin ay mag-share ng gospel. Amen? Aanim pa yung sa dami, no? Pero wala naman power at impact sa community. Amen? No? Kasi nga po sabihin po natin, ang church po natin sa Tsukuba, no, binibigyan tayo ng privilege opportunity to serve God. Amen po ba? Pinapahalaga mo ba yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon? No? Lagi po natin tandaan, we should value our calling to God. Kasi marami na pong Kristiyano na hindi na binavalue, hindi na pinapriority ang calling ng Panginoon. Amen? Kasi kung titingnan mo lang, nang yung pagkatawag sa iyo ni Lord, yung privilege to serve God, the privilege na i-share mo yung gospel mo sa family, sa friends, ka-workmate mo, or even sa iyong mga loved ones. Kailan pa kundi ngayon? Sabi nga sa kanta, di ba? Kailan pa ba ibibigay ang buhay na laan? No? So, ang ganda po ng kanta ko yun. Pag narinig ko po yun, parang napapaiyak ako. Lord, kailan pa ibibigay ang buhay na laan? No? Kundi ngayon, ang sabi. Amen? So, ang binigay sa atin, inatasan tayo ng ating Pastor Gino, na ibahagi po sa umagang ito, yung the disciples' directive, courage to serve. Sabi nga po, courage to serve. Sabi mo sa katabi mo, courage. Sa kaliwa, courage. Yan, sa mga nanonood po sa atin sa live stream, you can comment below courage, no? So, panghawakan po natin sa umagang ito, Lord, i-empower niyo po ang bawat members po natin, ang bawat kapatiran natin dito sa Lamb of God, Tsukuba, na magkaroon po ng courage to serve God. No, whatever I do it for His glory. Whatever I drink, whatever I eat, no, whatever na ginagawa ko, ay ginagawa ko para sa aking Panginoong Hesus. Amen po ba? No? Parang, are you convinced? Parang hindi pa kumbinsido, no? So before that, let us pray. Dear Heavenly Father God, simple lang po yung prayer po namin. Lord, i-prepare niyo po yung puso po namin to receive your word. I-prepare po namin yung aming puso't isipan. Lord, yung buhay po namin magkaroon po ng transformation, and this transformation will elevate us, O God. Will transform us
to become a better Christian, to become better servant ng Panginoon. Empower niyo po ang bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. So, a call to faithful service despite challenges. Ito po ay based sa Matthew chapter 10, verse 16 to 22. No, alam po natin, tinawag po tayo ng Panginoon Diyos para saan? Not to impress our pastors, not to impress our co-believers, but to impress who? Jesus Christ. Alam mo kapatid, kung naiintindihan mo lang na si God is omnipresent, pag sinabing omnipresent, He is always with us. Ibig sabihin, nakikita ni Lord yung private life mo. Hindi lang sa loob ng church, kundi how intimate you are sa ating Panginoong Hesus. Gaano ka-intimate yung relationship mo sa Panginoon? Every Sunday lang ba? Tingin mo yung katabi mo, every Sunday lang ba yan? No? O Sunday na nga lang, sinabi, ginawang literal, no? Rest day. Ang ginawa, sa church pa natutulog. Hello? Gisingin mo yung katabi mo, baka na ano yan, ha? O, ginawang literal, no? Yung Sabbath day, ginawa talagang rest day, no? Sa church pa talaga natutulog, no? Amen? So, makita po natin dito na even sa private life po natin, gaano po tayo ka-faithful sa Panginoon. Amen? So, sabi natin, alam niyo po mga kapatid, ito po lang yung gusto ko testimony po sa inyo. Napakasipag po ng inyong pastor. Grabe ho. Nakita po namin ni Kuya Maki. Sipag po. No? And suportahan niyo po yung manggagawa ninyo. So, makita po natin dito, ano ho, yung heart ng bawat isa bilang isang Kristiyano, magkaroon po talaga tayo ng courage. Dalhin natin yung courage sa buhay po natin, hindi lang po every Sunday, kundi sa lahat po ng nakakasalumuha natin, even sa ating family. No? Alam po natin, takot po tayo sa rejection. Alam po natin, takot po tayo na pagbigyan tayo ng bad comments ng ibang tao. Pero ang tanong, mga kapatid, ito po yung lagi po nating insist or insert sa ating mind. Those people are not God. Hindi sila Diyos para sabihin kung anong dapat mong gawin sa buhay mo. Para sila yung mag-dictate sa buhay mo. Ang importante yung salita ng Diyos. You are not living in this world with others' opinion, but you are living through the Word of God. Amen? Tingnan mo katabi mo kung nabubuhay ba sa salita ng Diyos yan. Mukhang natatahimik na, no? Sabi ng ano, ba't ba na-invite ba itong pastor na ito? No? Nalalaman ko talaga yung kalalagayan ko sa buhay. No? So, naka-off pala, no? Okay po. Di siguro nakasaksak, no? Ayan, okay. So, basahin po natin sabay-sabay, all together. Cold, not always comfortable. Yan. Ito po yung mga taong sabihin po natin, Lord, may trabaho ako eh. Pastor, may trabaho po ako eh. Busy po ako. No? Busy po ako eh. Pagod ako, galing OT, galing trabaho. No? Galing pong overtime eh. Sunday lang yung pahinga. Ano? Parang hindi ko kaya. Ano? Pero sabi, cold not always comfortable. Sabi po na Matthew chapter 10 verse 16, I am sending you out like sheep among wolves. Biruin niyo po mga kapatid,
Sa dinami-daming tao sa paligid ng mundong ito, billions of people, pero pinili ka ng Panginoon. No, are you glad that you are chosen? O nagsisisi ka dahil pinili ka ng Diyos? Which one? No? So Jesus sets expectation, not a comfort zone mission, but a battlefield for truth. Ano? Tinawag ka ng Diyos para hindi maging comfort-driven follower. Pag sinabing comfort-driven follower, Lord, susunod ako kapag komportable na ako sa buhay. Susunod ako, Lord, kapag ako ay walang sakit. Susunod ako sa Lord, pag mayaman na ako. Lord, susunod ako kapag napagtapos ko na yung mga kapatid ko. Susunod ako, Lord, kapag meron ako stable job. Susunod ako sa Lord. Kapag magaling na yung pamilya ko, Lord, susunod ako sa iyo. Lord, kapag yung family ko ay nakatanggap na sa iyo o nakilala ka na bilang Diyos at tagapagligtas, sasabihin ko sa iyo, kapatid, ngayon pa lang, kapag driven or doon ka nakadepende sa niisip mo o sa standard mo at hindi sa standard ng Lord, hindi ka fit sa kingdom ng Panginoon. Baka mamaya magalit po kayo sa akin. No? Pero the truth will set us free. Sabi mo sa katabi mo, the truth will set you free. No? Ito po, this message no sugarcoating message. No? This is a real message to us, for us to know that God wants us to be real sa Kanya. Ayaw natin ng pagpapanggap. Tingnan mo ang katabi mo kung nagpapanggap ba yan. Kasi sa sa Christianity po, ang pinaka ano po ngayon, yung sabi natin pagpapanggap na kunyari naglilingkod sa Panginoon, no, para hindi masabi na ako po ay backslide, o sabi natin na pwede kang naglilingkod sa Panginoon pero at the same time backslide ka. Pwede po mangyari po 'yon. Pwede po 'yon. Makapag-hide ka sa iyong pastor, leader na attend ako ng church service para walang masabi sa akin. Pero inside your heart, papunta ka na doon sa pagbabackslide. Tingnan mo katabi mo kung papunta na doon siya. Kaya nga po, encourage natin yung mga malapit na. No? Yung mga malapit na. Okay? So, Jesus sets expectation not a comfort zone mission, but a battlefield for truth. No sugarcoating. He wants you will be hated, persecuted, and betrayed. Lagi po natin tandaan, ang pagsunod natin sa Panginoon, don't expect na lahat itatanggapin ka ng tao sa paligid mo. Sabi nga ni Kuya Maki kanina, I don't care kung anong sabihin ng tao sa akin. I don't care kung anong sabihin sa akin ng mga kaibigan sa akin. Pero naniniwala ko na itong pagsuko ko at pagsunod ko sa Panginoon, ito yung aking ipagmamayabang sa mundo. Amen? Ano po? Kasi sometimes, natatakot po tayo sa sasabihin ng ibang tao. Even sa social media. No? Ayoko mag-post ng godly quotes o Bible verse. Baka sabihin sa akin ng kaibigan ko. No? Baka sabihin lumampas ako ng langit. Yun po yung mga common na sasabihin ng tao. Pero lagi niyo sasabihin, lagi niyo pong isipin, hindi po sila Diyos para magsabi kung anong gagawin mo. Mamuhay ka sa salita ng Panginoon. And you need to have integrity sa salita po ng Panginoon. Amen po ba? No? Kasi marami mong sasabi, many people will declare sa kanilang, they will confess na, Lord, I am faithful. Magsasabi sa kanila na ako'y Christian. Pero ang kanilang puso ay malayo sa Diyos. No? Even Revelation, sabi ng Revelation, sabi doon, yung ginudge niya yung 7 churches. No? Sabi doon na I know you are persevere, I know you are knowledgeable, I know yung iyong pagpapagal, pero ang layo ng puso mo sa akin.
Ang sabi sa Tagalog, nanlalamig ka na sa akin. You are lukewarm Christian. Yung lukewarm Christian, ano pong gagawin? Ano pong sasabi doon? Isusuka. No? Tayo mo ang katabi mo kung malapit ng isuka yan. Ano? So, ang buhay po nating Kristiyano, life of a Christian is really hard. But laging mo tatandaan, kapatid, God is good. Sabihin mo sa katabi mo, God is good. No? Gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Even though that we are not worthy, but because of His grace and mercy sa buhay natin. No? Lagi po natin tandaan ang sasabihin sa atin ng Panginoon. Hindi about sa sasabihin sa atin ng mundo. Amen? Kasi sobrang ingay po ng mundo ngayon. Sobrang ingay po ng mundo ngayon. No? Kaya po tayo na didistract. No? Ano pa lang po yun? Introduction pa lang po yun. No? Wala pa tayo sa message. Yan. Amen? Sheep among wolves. Be shrewd, wise, alert, strategic, never reckless. Stay innocent, pure motives, non-compromise. You weren't just called to serve, you were sent into danger with purpose. Lagi po natin tandaan, lahat ng sumunod po sa Biblia, even the very follower of Jesus Christ, even in Old Testament, even New Testament, even now, they are persecuted. They are rejected. Amen? Even si Joseph, nung siya po ay binigyan ng promise ng ating Panginoon na you will be, bibigyan kita ng authority. No? Siya po ay magiging tatayo sa isang throne at siya po ay uupo. Lahat ng makikita niya ay luluhod sa kanya. Biruin niyo po, ilang years po siya nakulong? Ilang taon po siya naging slave? From the pit, sa balon, from the pit to slavery, and until nagpunta po siya sa jail. Sabihin po natin, no, yung calling sa kanya ni Diyos, ng Panginoon, nagdala sa kanyang balon, binitray muna siya, then dilagay sa balon, from pit, tapos binenta siya, tapos ang nangyayari sa kanya, ginawa siyang slave, from paboritong anak, tapos ginawa siyang slave, then nakulong. Pinagbintangan, nakulong. Pero ito po yung nakita natin kay Joseph. Never siya nagreklamo at never siya nagtanim ng sama ng loob sa kanyang kapatid. Ibig sabihin, kung ikaw si Joseph, mag-iisip ka, Lord, totoo ba ikaw? Sabi, ito yung pangako mo sa akin, Lord. Bibigyan mo ko ng promise. Totoo ba yung dreams ko, yung vision ko sa buhay? Na parang baliktad po sa akin may expectation. Parang habang ako ay nagtitiwala po sa inyo, parang different expectation nangyayari sa buhay ko. Patindi ng patindi. From nilaglag ako sa balon, binitray ako, tapos another level na naman, slavery. Tapos from slavery, tumindi na naman, mas matindi, nakulong ako. Tapos kinilimutan pa ako ng cupbearer. No? Just imagine, nakulong ka nang wala kang ginagawang masama. Kung ikaw sa Joseph, ano yung gagawin mo? Magtatampo ka ba sa Diyos? Isisisihin mo ba siya? No? Kung ilalagay mo yung shoes mo kay Joseph, magtitiwala ka pa ba? Ganun din po sa pagsunod natin sa Panginoon, kapatid. Mas kinikilala mo si Lord bilang Diyos at tagapagligtas. Mas pinaglilingkuran mo siya, mas tumitindi ang pagsubok ng buhay mo. Pero hindi habang buhay, I will say to you, kapatid, hindi habang buhay nandiyan ka sa status ng buhay mo. Dahil totoo ang pangako ng Diyos na dapat mong panghawakan sa buhay mo. Amen? Tapikin mo yung katabi mo, paalalahanan mo, kapatid. Pagsubok lang sa buhay yan. Pero totoo ang pangako ng ating Diyos na hindi Kanya iiwan, ipabayaan man. Amen? Hallelujah! Palapaan po natin, Panginoon.
Ayan, gusto ko pong i-share po sa inyo ang Luke chapter 9, verse 57. Ang sabi po dito, "Now it happened as they journeyed on the road that someone said to him, 'Lord, I will follow you wherever you go.'" Sino po dito yung nagbo-volunteer? Yan. Sino po dito nang nag-volunteer? "Lord, send me." No? Yung pinoprofess mo yung yung gusto sumunod sa Panginoon, "I want to follow you, whatever happens in my life. Lord, kung ano mang mangyari sa buhay ko, ikaw na po ang sagot. Dahil ang trabaho mo, Panginoon, alam ko na patuloy mo akong pagpapalain. Alam ko, kahit di ko sabihin, kahit di ko halangin sa iyo, pagpapalain mo ako, ililigtas mo ako. No? Even though I go through the deep water, alam ko, Panginoon, ililigtas mo ako. Iaahon mo ako." Sino po yung taong Kristiyanong ganun po? No? Next, ang sabi po dito, "And Jesus said to him, 'Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head.'" Next, "Then he said to another," everybody read, "Follow me." But he said, "Lord, let me first go and bury my father." Next, Jesus said to him, "Let the dead bury their own dead, but you go and preach the kingdom of God." Next, and another also said, "Lord, I will follow you, but let me first go and bid them farewell who are at my house." 62, "But Jesus said to him, 'No one having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God.'" Next, napansin po natin dito sa 57, ano pong napansin natin? Sa unang follower. Ang sabi diyan, "Now it happened as they journeyed on the road that someone said to him, 'Lord,'" sabi-sabi po natin basahin, "'Lord, I will follow you wherever you go.'" This follower, number 1, he verbalized his intent to follow. Nanggaling po sa kanya, di ba? "Lord, I will follow you wherever you go." Pangalawa, he knew whom to follow. Kilala niya kung sino kanya susundan. Kilala niya ang ating Panginoong Hesus. Amen? Pangatlo, he knew whom to follow. Naulit, no? Number 3, this guy is excited to follow. Meron siyang excitement, no? Meron siyang, sabihin natin, na heart, willingness to follow Jesus. Ito po yung follower na sinasabi natin na willing siyang mag-risk whatever ng kanyang pagdadaanan sa kanyang buhay. Whatever, kung anong sasabihin ng ibang tao sa kanya, willing siya mag-follow sa ating Panginoong Hesus. And again, mga kapatid, gusto ng Panginoon, hindi lang i-verbalize mo, kundi mula sa iyong puso. Amen? Marami tayong pangako sa Panginoon. Sino po dito maraming pangako sa Panginoon? No? Kaya mag-ingat tayo sa pangako natin sa Panginoon. No? Sabi mo, "Lord, magkaroon lang ako ng trabaho, susunod ako sa iyo." Pero nasaan na yung kapatid yung pangako mo sa Panginoon? Nasaan na yung sinasabi mong, "Lord, magkaroon lang ako ng yung answer mo lang yung prayer ko." Nung marami kang deal sa Panginoon, nung natupad na yung mga prayers, nasaan ka na, kapatid? Nasaan ka na? No? Buti na lang ang Panginoon, tapat pa rin kahit marami tayong pangako na napapako. Pero laging hinihigatan ni Lord yung pangako natin sa Kanya. No? Because our God is not, sabi daw, not a human. He is faithful to His promises. Faithful siya sa pangako niya. No? Amen? Next. And Jesus said to him, ito po, nilatag ni Jesus Christ yung kanyang baraha. Pinakita niya, okay, kapag susunod ka sa akin, ito yung mangyayari sa buhay mo. No? Sabi yan, and Jesus said to him, everybody read, "Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay His head." No? Even yung Son of Man, bilang Diyos, bilang ating Panginoong Hesus, may mahigan man niya
Sabi yung mga ibon, may tirahan, may shelter, pero itong ating Panginoon, wala man lang matulugan. Wala lang mahigaan. No? Amen? Sabi ng Panginoong Hesus, pag susunod ka sa akin, ito yung mangyayari. Hindi pinangako ng Panginoon, pag sumunod ka sa akin, yayaman ka. Amen? Hindi pinakita ng Panginoon yung future mo. Hindi pinakita ng Panginoon na pagagalingin ng Panginoon yung karamdaman mo. Pero ang tinitingnan ng Panginoon, even the very hard moment ng Panginoon ng buhay mo, or even you go through some struggles ang buhay mo, even, Lord, kulang man ang financial ko, Lord, susunod pa rin ako sa iyo. Dahil alam ko, Panginoon, tapat ka sa iyong mga pangako. No? Lord, kahit po sabihin ko, Lord, may karamdaman ako, hindi ko alam yung gagawin ko, Panginoon, pero naniniwala ako, nanampalataya ako sa iyo, na kapag sumunod ako sa inyo, pipiliin ko pa rin ang sundin ang ating Panginoong Hesus. Ganun din po sa buhay natin mga Kristiyano. Ang buhay ng Kristiyano, sabi nga, lagi nating naririnig, ay hindi puro hallelujah lang. Hindi puro praise the Lord. May mga, sabi natin, mga down valleys, no? Mountain low valleys ng buhay natin. Mararanasan natin talaga yung mga persecution. Mararanasan po natin talaga yung mga kahirapan sa buhay natin. Kasi mas ang panginabang po noon, mga kapatid, yung pananampalatayang ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? No? Are you convinced na pag dumaan tayo sa mga tinding pagsubok ng buhay natin, mga kapatid, lagi natin tandaan, this is for our benefit. No? Amen po ba? No, Lord, parang di ka naman totoo kasi ang tagal naman sagutin yung prayer ko. No? Ang tagal naman ng proseso ng Panginoon. Pero lagi mo tandaan, kapatid, ang buhay maikli lamang. Kaya nga yung pinag-devotion namin kahapon, no, yung glorified body ang focus natin. No? Kasi nga, yung buhay natin, we are so much focus sa bikling buhay. Nabalitaan po natin, no? Nung nakaraan lang, kailan ba yun? Friday morning. Yung nag-crash na plane. Meron po doon talagang professional, they are so excited to immigrate sa London, no, yung Indian family. Pero hindi nila alam, last 5 minutes na lang ng kanilang buhay. Masaya sila, natupad yung kanilang pangarap sa buhay. Pero hindi nila alam sa 5 minutes na yon, may end pala kanilang buhay. Even the Bible didn't give us an assurance for tomorrow. Kung buhay pa tayo bukas. Lagi po natin tandaan, no? Ang buhay natin maikli lamang. Ang sabi ng Biblia, ang buhay natin parang usok lamang. Mamaya nandyan, pero wala na. Kasi tatandaan po natin, this life, it will may end. But the promise of God is really true at real sa buhay natin. After this life, there's another life which is abundant life na pwede nating ma-enjoy ng panghabang buhay. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sa kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon ay maikli lang. Pero ang pangako ng Diyos ay buhay na walang hanggan. No? Ito po yung nagiging problema sa mga Pilipino. Sa Pilipinas, sa paglilingkod sa Panginoon, on fire na on fire. No, laging present sa lahat ng gawain. Pero pagdating sa ibang bansa, nakakalimot na sa kanyang calling. No? Nakakalimot na sa kanyang pagkatawag. Bonus na lamang na yung mga taong dito nakakilala sa Panginoon. How about yung mga Kristiyanong napunta sa Japan na iba ang kanyang priority sa buhay? No? Ang priority na nung nag-asawa, nagkaroon ng anak, nag-iba yung priority sa buhay. No?
Lagi natin tandaan, kapatid, ang buhay natin temporary lang. Sabi natin, sino po dito nakaka-assure na siya po ay mabubuhay ng 70 years old? Wala po. No? Even yung ating mapapangasawa or napangasawa, hindi natin assure nung tayo po yung mga binat at dalaga pa na siya po yung makakatuluyan natin sa buhay. Amen po ba? Ano? For example, si Pastor Jan, kakakasal lang, no? Example natin si Pastor Jan, no? Congratulations, no? Kay Pastor Jan. So, si Pastor Jan, yung asawa niya ngayon, bago sila ikasal, ang sabi ng Panginoon, Pastor Jan, siya yung mga pangasawa mo, pero sa loob ng 20 years, sa loob ng 30 years, or hanggang tumanda kayo, ito yung pagdadaanan nyo. Ipapakita sa inyo ng Panginoon. Ito yung pagdadaanan nyo, mga battles, struggles, problema. Then, susundan pa ng Panginoon, Pastor Jan, papakasalan mo po ba siya? No? Makita natin, how much more sa ating Panginoon. Amen? No? Hindi pinakita ng Panginoon sa ating pag-asawa, ditong date mag-aaway kayo, ditong date magkaroon kayo ng mga struggle sa buhay, financial, emotional, health. No? Hindi pinakita ng Panginoon yon. Ang pag-asawa, mamaya itatakal natin, no? Pero how much more sa ating paglilingkod sa Panginoon. Dadanas tayo ng matinding mga pagsubok sa buhay. Kaya nga po yung sa Ibaraki, yung prayer po natin dito, magkaroon ng sariling lugar. No? At naniniwala po tayo, nakikita ng Panginoon ang pagpapagal ng bawat isa. Amen? Kung gaano yung mga sacrifices, lahat po yan ay hindi po in vain. Lahat po yan appreciated ng Panginoon. Amen? No? Next. So, unang-una, comfort-driven follower. Sino po dito yung susunod sa Panginoon pag comfortable lang? Pag-fit lang sa kanyang schedule. Yan. Ayaw nang naaabala sa buhay. Yan. No? Sino kayo bang comfort-driven follower? Next. Ayun nga po. No? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na rings. Sa una, sa pag-asawa, no, nung liligawan pa lang kayo, dadaan kayo sa discovering. Yan. Discovering. Nagdi-discover kayo, ito pala yung kanyang favorite color, favorite food. No? Ito pala yung favorite niyang movie, favorite niyang panoorin. No? Discovering, knowing each other. Tapos, nung nakilala mo na yung tao, gusto mong mag-engage sa kanya. No? Kaya binigay mo na yung engagement ring. No? Next, then dadaan kayo sa wedding ring. No? Binigay mo na yung matamis mong oo, yes, sa kanya. So, pumunta na ka po sa altar. Next, sa pagsasama nyo sa isang bahay, darating po yung tawag nating enduring. Yan? Conjuring daw. Enduring, no? Ini-endure na yung mga problema, financial, no? Kung magkaroon po kayo ng anak, no? Yung mga pagsubok sa health, sa lahat, no? In health and sickness, na magkasama kayo, no? Mag-i-endure kayo parehas. Tapos darating yung suffering. Nagsasuffer na kayo. Yan, may mga bumibigay talaga yan sa suffering bilang mag-asawa. Then pag hindi na gustong tumakas sa mga responsibility, gustong tumakas sa commitment, anong nangyayari? Severing. Nakakalungkot. Nagkakaroon ng hiwa-layan. No? So, ganun po ang tao. Parang nangyayari po, ang marriage ngayon sa panahon natin, hindi na pinapahalagan. Pero bilang Kristiyano, ito po'y covenant ng ating Panginoon. No? In health and in sickness. No? Magkasama kayo parehas. Amen? No? So, how much more sa ating Panginoon?
Nung tayo po ay nag-yes kay Lord. Nung tayo po ay nag-yes na, Lord, mahal kita. No? I will love you with all my heart, with all my mind, with all my soul, with all my strength. Kamusta ka na, kapatid, sa iyong pagmamahal sa Panginoon? Amen? Kamusta ka sa pag-yes mo sa Panginoon? Ganun ba kainit pa sa Panginoon yung paglilingkod mo o yung pagmamahal mo sa Panginoon? O iba na yung priority mo sa buhay mo? So, priority matters, mga kapatid. Kung priority mo si Lord, gaano man kahirap ang schedule mo, hahanap at hahanap ka ng paraan para paglingkuran ng ating Panginoong Hesus. Amen? No? Kasi sometimes, iniisip natin, maraming abala sa buhay, pati yung ministry, ginagawang abala sa buhay, na hindi naman talaga siya abala, kundi privilege na ikaw ay tinawag ng Panginoon. No? Marami pong Kristiyano hindi po nakaka-appreciate po doon. No? Kasi ang tao po kasi maraming priority sa buhay. Katulad po ng isang follower na to. Next po. Yan. Then he said to another, "Follow me." But he said, "Lord, let me first go and bury my father." Lord, hayaan mo lang, Panginoon, na ipalibing ko muna ang aking tatay. Anong meaning po nito? Ito pong follower nito is responsible person. Sabi nga po, responsible person. Pangalawa, family-oriented person. Sensible person. And also, called by God. Ang sabi niya, sabi ni Jesus Christ, "Follow me." Lord, hayaan mo muna ako palibing ang tatay ko. Sabi, "Lord, let me first go and bury my father." Hindi masama maging responsible. Hindi masama maging family-oriented. No? Pero, kung ayan ang magiging dahilan, kung hindi mo pagsunod sa Panginoon, nagkakamali ho tayo. Wag mong gawing dahilan ng pamilya mo, ang schedule mo, para hindi ka sumunod sa Panginoon. Amen? No? Lagi natin tandaan, wag mong maging dahilan ang pamilya mo, ang responsibility mo, para hindi sumunod sa Panginoon. At wag mong gagawing dahilan ang ministry para hindi paglingkuran ng pamilya mo. Amen? Lahat po tayo balanse. Amen? So makita po natin dito, "Let me first go and bury my father." Lord, hayaan mo nang matapos yung responsibility ko sa tatay ko. Sino po nakaka-relate dito? Lord, prayer ko muna, Lord, bago ka mag-share ng gospel sa iba, gusto ko makapag-share sa aking family. Ang tanong, kapatid, na-share mo ba ang pamilya mo ng gospel? Ang tanong, kapatid, kailan mo hihintay na sumunod ka sa Panginoon? Kasi hindi natin alam kung kailan babalik ang ating Panginoong Hesus. Amen? No? Ano yung pagsusulit mo sa Panginoon? Ano yung ginawa ng Panginoon? Anong ginawa mo sa buhay na ito na hiram natin sa Panginoon? No? Ang sabi dito, "Let me first go and bury my father." Ginawa niyang dahilan ng kanyang, tatay. Ang kanyang, ipalibing ang kanyang tatay. No? Responsible person, family-oriented, sensible person, pero tinawag siya ng Panginoon. Ito ang uring follower ng ating Panginoong Hesus. Si Jesus Christ ang initiate, "Come, follow me." Yung una, sino po nag-initiate? Yung sarili niya. "Lord, I will follow you." Galing sa kanya. He verbalized his intent to follow. Yung pangalawa, si Jesus Christ ang nag-verbalize na sinabi niya, "Come, follow me." Pero ang nag-reply sa kanya, nagdahilan. Maraming dahilan sa buhay. No? Reasonable. Pwedeng magandang reason. No? Pero ito pong reply ng ating Panginoon. Ang sabi, Jesus said to him, everybody read, "Let the dead bury their own dead, but you go and preach the kingdom of God." Hello? Are you with me?
Marami tayong reason sa ating Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, ang pinakamahalaga, you go and preach the kingdom of God. Ibig sabihin, hayaan mo na yung tatay mo magpalibing sa kanyang sarili. Kaya niya ng sarili niya. Ibig sabihin, yung tatay ng follower na ito, kahit anong pray niya, kahit anong kanyang gawin, na pag-share ng gospel sa kanyang pamilya, patay pa rin ang kanyang tatay. No? Hindi pa rin maniwala. Ang sinasabi lang ng ating Panginoon, kaya niya ang kanyang sarili. Amen? At pwede din gawin ng ating Panginoon, sundin mo ako at ako ang bahala sa iyong pamilya. Amen? No? Ibig sabihin, tinatanggalan tayo ng Lord ng dahilan para yung hindi natin ay maging yes sa ating Panginoon. Tabi mo sa katabi mo, yes to Jesus. No? Yes to Jesus ay yung pinakamagandang i-reply natin sa Panginoon. Hindi, Lord, mamaya na lang ako, after 5 years pa, after pa ng mga gantong years, saka ako susunod sa iyo, Lord. No? Papaano, kapatid? Wala nang susunod na taon sa iyong buhay. Wala nang susunod na araw sa buhay mo. Naiintindihan niyo po ba yung kalalagayan natin, mga kapatid? Kasi ang standard ng tao, magkaroon ng sariling pamilya, magkaroon ng sariling anak, makatapos yung anak ko. No? Yun yung focus ng tao ngayon eh. Pero hindi na binabalyo yung kingdom of God. No? Amen? Kasi yung nakikita mo sa social media, pag mayroong nag-post yung kaibigan mo, maiinggit ka. Kaya wala din magandang epektong social media sa buhay natin. No? Kasi mga nakikita mo, mga worldly, ilan sa friends mo yung totoo mong friends sa Facebook? At least sa Facebook, meron tayong 2,000 friends. Yung 2,000 friends yung kilala ka ba? Yung hindi mo kilala, nakita mo, nag-post, nag-travel sa ibang bansa. Tapos hindi mo nag-church. Hindi mo naglilingkod sa Panginoon. Anong mangyayari? Maiinggit ka. Katulad ni Asaph, naiinggit siya sa, Lord, bakit mo siya pinagpapala ako? Samantalang sa'yo, naglilingkod po ako dito. Kasi nakatingin po tayo sa iba eh. Ayun yung problema sa atin. Amen? Kaya po tayo nagkakaroon ng yung pagiging envy o jealous sa ibang tao. No? Kasi naiinggit po tayo sa nararating ng ibang tao. Tandaan po natin, kapatid, ang pinakamalaga sa buhay natin ito, yung hindi tayo kilala sa lupa, pero kilala po tayo sa langit. Amen. Hindi ka man viral dito sa lupa, pero viral ka sa langit. Wow, amen? Ang ganda po nung, kapatid. Na hindi ka man i-praise ng ibang tao dito sa lupa, pero pinipraise ka sa langit. Amen. Antayin mo yung time mo para sa'yo. Amen? Lagi po natin tandaan yung mga kapatid, na sa paglilingkod natin sa Panginoon, lahat po yan ay precious sa Panginoon. Sabi mo sa tabi mo, precious sa Panginoon. No? Sabi ng Panginoon, you go and preach the kingdom of our Lord Jesus Christ. Sino po dito ready na mag-go? Si Lord kasi kating-kating ng gamitin eh. No? Kung titingnan natin yung population dito sa Tsukuba ng mga Pilipino, marami pong Pilipino dito. Marami kayo nakakasalumang Pilipino. Ang tanong, nag-go-go ka ba o pinipreach mo yung gospel? Nag-i-invite ka ba? Yung simpleng invite mo lang, huwag kang matakot, kapatid. Kasama mo naman si Lord eh. Amen? Huwag kang matakot sa sasabihin ng nanay mo. Ito po yung nagiging problema eh. Sa sample, yung bagong convert o bagong pagkakilala sa Panginoon, meron po mga naging members noon. Sabi, Pastor, bago ako magpabaptize, papaala ko muna sa nanay, tatay ko. Kasi ang baptism po ay sarili mong desisyon. Hindi desisyon ng magulang mo. Kasi hindi Diyos ang magulang mo. Ang susundin mo ay Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. Kung pipiliin mo sumunod sa Panginoon,
you don't care about the people say to you. Alam mo kapatid, totoo po yun. Sabi ng Bible na parito ako para maging isang tabak. Mag-aaway-away sa akin ang mga magpamilya, ang mahal mo sa buhay, dahil sa pagsunod mo sa Panginoon. Kasi that time po mga kapatid, nung mga nakakilala sa Panginoong Isus, under po ng mga Romans, ang mga Jews, sila po ay nangyayari, sumusunod po sa Diyos. Maraming hentil, mga Gentiles, nakakilala sa Panginoon. Yung mga Gentiles, iba yung kanilang paniniwala. Naniniwala po sila sa mga Diyos-Diyosan. Pero, nung sila po ay nakakilala sa Panginoon, sumunod po sila, ang ginawa po sa kanila, marami pong pinalaya sa kanilang mga bahay. Kaya po, ang ginawa po ng mga disciples, they share their resources for each other. No? Pinagbebenta nila ang kanilang aririan, then ang ginagawa po nila, itinutulong nila dun sa mga pinalayas. Pero inyo mga kapatid, no? Anong pipiliin mo, yung pagsunod mo at pagmamahal mo sa Panginoon? Pero sa langit ka naman pupunta. Amen? No? Next po. Career-driven follower. Ito po yung sabi natin, Lord, bago ako sumunod sa iyo, Panginoon, kailangan ko munang mapagtapos yung mga kapatid ko, yung aking stable job. Lord, ayun muna ang gusto ko sa buhay eh. No? Ito po tandaan mo natin. Sabi po ng verse, and another also said, Lord, basahin po natin, Lord, I will follow you, but let me first go and bid them farewell who are at my house. Career-driven follower. Lord, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Teka lang, magpapaalam muna ako sa aking pamilya. Magbababay lang, simpleng babay lang sa pamilya ko. No? Magbababay lang. Lord, teka lang, tutulungan ko muna ang pamilya ko. Hindi masama po yan. No? Lahat po yan ay gusto ng Panginoon. Pero kung yun po yung nagiging reason natin, kung bakit hindi tayo susunod sa Panginoon, ay ang sabi po ng Panginoon, ang sabi, Lord, I will follow you, but let me first go and bid them farewell who are my house. Sabi niya, he verbalized his intent to follow, he knew whom to follow. This guy, excited to follow, but number 4, distracted follower. Pwede naglilingkod siya sa Panginoon, pero distracted ka. Distracted ka sa kasama mo sa church, distracted ka sa maliliit na bagay. No? Ito po yung reality. No? Distracted ka sa opinion ng ibang tao sa iyo. Kaya hindi ka makapaglingkod, hindi ka makapag-focus sa ating Panginoong Hesus because you are so much focused doon sa kasama mo sa church o sa kasama mo sa paglilingkod sa Panginoon. No? Next, ang sabi ng Panginoon, but Jesus said to him, basahin natin, no one having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Ulitin ko, no one having put his hand to the plow and looking back is fit for... Lord, parang harsh mo naman magsalita. Pero this is the truth. Hindi nababagay ang isang tao, no, nakapokus sa maliliit na bagay, hindi ka fit sa kingdom ng Panginoon. Marami kang dahilan, marami kang reason. No, ito po yung ito po nakakalungkot at nakakatakot. Yung konting head knowledge, yung konting sabi natin, alam sa salita ng Diyos. Siya pa yung ginagawang dahilan para hindi maglingkod sa Panginoon. Sasabihin, I'm saved by the grace of God. Okay lang na hindi ako mag-preach ng gospel kasi save ako eh. No? Ginagawin dahilan yung grace. Ginagawa din dahilan, Pastor, hindi ko makakadin ng church. Pwedeng online na lang ako.
Sa bahay lang, pakape-kape lang, relax lang, komportable. Sabihin, gagamitin pa yung verse, be still and know God. Kaya Lord, Pastor, ang ginawa ko po sa bahay, I'm still and know God. Be still. Ginawang literal. Natulog lang. Pa-relax lang. Amen? Ginawa pa ito po yung nakakatakot talaga. Ginawa mo ba talagang dahilan ng salita ng Diyos? Para hindi ka magmisyon, para hindi ka maglingkod sa Panginoon? Ayun po yung nakakatakot, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, nakakatakot. Next. Cram-driven follower. Ito po yung mga, sabi natin kanina, distracted. Alam niyo po yung pag kumakain ka sa inyong bahay, sa isang bahay. Sa lalaki kasi, minsan masabog kumain eh. Tama po ba mga babae? Lalo yung mga babae na papansin nila, ligpit yung ano ba kumain ka parang bingot, ganyan, mga ganyan saying, parang yan. So, pakita mo yung mga karamb. Yan, yung mga mumu. Yung mga yung crumb na laglag na So makita natin dito, mas pinopokus mo yung maliliit na bagay, pero hindi ka na-focus dun sa major na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Distracted follower of Jesus Christ. Yung minor, ginagawang major. Tapos yung major, ginagawang minor. Amen? Kaya ikaw ay nadidistract sa buhay mo. Next. Childlike, Christ-driven follower. Sino po dito ang gustong magkaroon ng childlike, Christ-driven follower? Sino po nagdi-desire? Hindi ko pa pina-explain. Desire nyo agad, Ang Christ-like driven follower, sasabi natin, nakita ko nga po, na-observean ko nga po yung si Gaero. Sabi nga po ni Pastor Gino sa akin, Sister Mika, tulog pa lang yan, pagdating sa church, doon pala siya nagigising. Yung nakapanjama pa. Nakita ko nga kanina, nakapanjama pa. Makita natin doon, yung pagiging isang bata na palagay si Gaero, yung anak din ni Ate Nori at saka ni Kuya Maki, sumama sa kanilang parents kasi palagay sila na they are safe. Kahit hindi nila ini-inform saan pupunta. Si Gaero, sama sa kanyang tatay. Walang magawa, tulog eh. So makita natin dito, yung pananampalataya natin sa Panginoon na yung dependency natin nasa Panginoon lamang. Amen? Amen po ba? Nagtitiwala tayo sa Panginoon, nagtitiwala tayo at we are assured na tayo po ay secured sa presence ng Panginoon. Amen po ba? Sa pananampalataya, hindi po pananampalataya, hindi po literal, mag-isip bata ka. Iba po yung isip bata sa childlike faith. Hindi katulad nung yung tayo katabi mo kung isip bata yan. Ay daw. Childlike, Christ-driven follower. Ibig sabihin, susunod ka sa Panginoon kahit hindi mo alam ang pupuntahan mo. Susunod ka sa Panginoon kahit hindi mo alam ang mangyayari sa buhay mo. Susunod ka sa Panginoon dahil nagtitiwala ka that you are safe and protected and secured sa piling ng Panginoon. Amen? Palapakan mo natin Panginoon. Next po, sabi yan, Matthew 18:4, sabi kanina, walang lugar sa kingdom ni God yung mga taong maraming dahilan. Pero dito, sabi, Matthew 18:4, so whoever will humble himself like this child, he is the greatest in the kingdom of heaven. Ulitin nyo nga po. 1, 2, 3. So whoever will humble himself like this child, he is the greatest in the kingdom of heaven. Ulitin ko mga kapatid. Even though hindi ka kilala sa lupa,
Sabi ko po sa inyo, sa kingdom of heaven, kilalang kilala ka because of your faithfulness, because of your constant and consistent serving the Lord. Tingnan mo katabi mo kung consistent ba yan. O emotion lang. O nadadala lang ng emotion. No? Are you consistent sa paglilingkod sa Panginoon? Kasi ito po yung pangako ng Panginoon. Paniwalaan niyo po, kasi sinabi ng Panginoon, hindi ko po sinabi ito, sinabi po ng Panginoon to. No? Kahit hindi ka mine-mention, kahit hindi ka kapansin-pansin, pero pansin na pansin ka sa kingdom ng Panginoon. At yung sabi diyan is the greatest. Pag sinabing greatest, tingin mo ka sa katabi mo kung greatest na sa langit yan. No? Amen? No, alam niyo lang ang greatest coffee, no? Coffee ko. No? Greatest Nescafe. No? So makita po natin mga kapatid, kinukondisyon tayo ng Panginoon na kung tayo ay magiging humble lang sa ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi tayo magiging prideful. Kasi ang pride po kasi yun eh. Lord, hindi ako susunod sa inyo kasi gusto ko man na makatapos gusto ko man tulungan ang pamilya ko, gusto ko man ng may kukwento po ko sa inyo. Ito po ay isang pastor natin sa Unida. Hindi ko nababanggitin yung pangalan. Yung parents niya, magsasaka po sila. Then, pinagkatiwalaan po sila ng lupa, mga ilang ektarya, sinasaka ho nila yon. Tapos pinapatiran lang sila ng libre doon sa lugar. No? Tapos, sa ilang taon na pagsasaka nila doon, itong anak nila, ang pangarap ng pamilya sa kanya, makapagtapos ng pag-aaral. Kaya pinag-aaral nila ng teacher, education. Kasi mahirap lang yung kalalagayan nila, no? Mahirap lang yung kanilang financial capability, pero nagsisikap silang mag-asawa, mapagtapos ng anak. Ngayon, natapos ng high school, siya po ay naglilingkod sa Panginoon. Then, itong nanay-tatay niya, against sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. No? Sabi natin na nasa ibang religion, Katoliko. No? Pero itong malakas ang conviction niya. Lord, I want to serve you, I want to follow you, no matter anong sabihin ng magulang ko. Then, suddenly, nakaipon yung mag-asawa ng pang-enroll. Ngayon, itong anak nila, instead nang enroll siya sa education, nag-enroll po siya sa Bible school. Ngayon, panay ang effort ng kanyang magulang, pinapakita yung mga grades, walang alam yung mga magulang eh, no? Ito po yung grades sa academics, ang ganda ng mga hanggang nakatapos po itong anak. Tapos, na-discover ng mga magulang niya, hindi pala education ang kinuha. Hindi pagpapastor. Na-dismaya yung magulang niya. Ang ginawa ng mga magulang niya, pinalayas po siya. Mga ilang taon po siyang hindi nakabalik sa kanyang tahanan. Then, nag-pray po tong anak, Lord, alam ko, Panginoon, yung pagsunod ko sa iyo, Panginoon, ang magsisibiling testimony ng kabutihan mo sa pamilya ko. Alam mga kapatid, ang ginawa ng Panginoon sa pamilyang ito, di ba sila katiwala, yung may-ari ng lupa na kanilang sinasaka ay nag-for good na sa ibang bansa. At sabi ng may-ari ng lupa, dahil sa 20 years nyong pag-aalaga sa aming lupa, itong lupang inyong sinasaka, ibibigay na namin sa inyo. Grabe ang tindi ng Panginoon. Higit pat sapat na kung ikaw alang ay susunod sa Panginoon.
Alam niyo po, umuwi po tong pastor na ito. Nagkaroon po sila ng, sabi natin na, reconciliation. Pinatawad nagkapatawaran po sila at nagkaiyakan. At itong magulang niya ay naniwala sa Panginoon. Na totoo ang Panginoon na nagpapala sa mga sumusunod sa Kanya. Amen? No? Ang Diyos naman ang bahala po sa atin eh. Magtiwala lang po tayo. Huwag ka lang mainip, kapatid. Kasi pinapaganda pa ni Lord yung story ng buhay mo. Amen? Ano? Next. Prepare for persecution, handed over, brought to trial, family division, hated by all. Ayun po yung mararanasan natin, kapatid. Pwede kang palayasin sa bahay mo, pero papabalikin ng Panginoon na better ang buhay mo. Wow. No? Pwede kang palayasin, pwede kang sabihan na masasama ng iyong mahal sa buhay. Pero papakita ni Lord ang katapatan ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? No, next. Ito po yung laging life code sa buhay. Basahin po natin. Mateo chapter 10 verse 32 verse to 33. Kaya't ang sino mang kumilala sa akin sa harap ng mga tao, kikilalanin ko rin siya sa harap ng aking Ama na sa langit. Ngunit ang sino mang ikakaya ko sa harap ng mga tao, ikakaya ko rin sa harap ng aking Amang nasa langit. Gaano katotoo sa buhay po natin ito, mga kapatid? If you ashamed to share the gospel sa ibang tao. Kung ikakahiya mo si Jesus Christ sa mundong ito, totoo ang pangako ng Panginoon. Ikakahiya ka niya pagdating sa harap ng Ama. Ano yung, kapatid, ano yung ikinakatakot mo? Mawalan ka ng kaibigan? Mawalan ka ng sabihan ng iyong magulang, pamilya sa ano? Pero ang pinakamahalaga, mahal mo ang ating Panginoon. Kaya ginagawa mo ito. Amen? Ang pananampalatayang hindi kaya ipaglaban sa harap ng tao ay walang puwang sa harap ng Diyos. Ipagmamalaki mo si Jesus kahit pagtawanan ka dahil siya rin ang ipaglalaban ka sa harap ng Ama. Amen? Kung ipaglalaban mo si Christ sa buhay mo, sa pamilya mo, sa kaibigan mo, pagdating ng panahon, ipaglalaban ka ng ating Panginoong Hesus. Sabihin mo sa katabi mo, ipaglaban mo. Next. Real world resistance. Kaya po nagkakaroon tayo ng resistance. Workplace rejection, family opposition, social pressure, later impact. No? Mga kapatid, nireject ka man ng mundo, pero pinakamalaga, accepted ka ng Panginoon. Yun yung pinakamagandang posisyon na masasabi ho natin. You are accepted and forgiven. Amen? No? Sino po dito nangungusap? Kinakausap siya ni Lord. Lahat po tayo kinakausap ng Panginoon. Amen? Next. Courage from the Spirit. Divine word, Spirit presence, your availability. No? Marami pong Kristiyano, sinasabi nilang Christian pero hindi available. Ano yung pagiging Christian mo, hindi ka available? No? O si Jesus Christ, katulad po ng puno ng igos, hindi available yung kanyang bunga. Nung pinuntahan niya, alam ba ng puno ng igos, dadaan si Jesus Christ doon? Hindi niya alam, yung puno ng igos. Hindi niya alam, dadaan si Jesus Christ doon. Natagpuan niyang walang bunga. Ang ginawa niya, sinumpa, kinurse. Nung pagbalik po ng mga disciple, nangyari, nakita nila, namatay. Tandaan mo kapatid, pag dumating si Christ, mamaya or bukas, ano yung bunga natin? Available ba tayo? Are you available? Amen? No? Fear is natural. Natural po matakot. Pero assurance po natin, we assured na kasama natin ang Diyos. Siya magsasalita para sa atin. Courage is choosing to obey despite fear. Next po.
Everyday courage sample, ordinary people showing extraordinary faith in daily service. Alam mo kapatid, sabi natin, kahit ordinary yung ginagawa mo sa Panginoon, ay malaking kangitian at kasiyahan ang binibigay natin sa Panginoon. Katulad ng ginagawa natin dito, mga kapatid, we are giving so much smile on the face of Jesus Christ. Amen? Yung mapangiti ang ating Panginoong Hesus. Kahit nakasimangot yung kasama natin, pero mapangiti lang ating Panginoong Hesus. Ngiti mo yung katabi mo. Ngitian mo. Okay, next. Endure to end. Sabi nyo sa katabi mo, endure to end. No? Parang marriage yan. Walang sukuan. No? Amen? No? Salvation promise, marathon not sprint, God sees faithfulness. God seeks faithful servants, not the perfect ones. Ito yung problema. Lord, gusto ko muna maging perfect. No, hindi. Never ka magiging perfect. Ang hinahanap ng Panginoon, yung heart with willingness. Amen? Are you willing? Next. Serve because He went first. Jesus became the Lamb. He endured rejection. Now He calls you, don't just admire. So makita natin dito, na-endure na lahat ng rejection, betrayal, even yung kanyang sariling disciple, even yung kanyang sariling friends, even followers. Dati sinasabi nila, let's welcome our Messiah. Sinisigaw nila. Here we come, our Messiah. Pero nung persecution na, persecute Him. Persecute Him. No? Dahil sa kanyang ginagawang mabuti, dahil sa kanyang ginagawang pag-share ng gospel, nabaliktad yung kanyang mga kaibigan sa kanya. Amen. Next. Kilala niyo po ito, si Pastor Zhang Zhaoji. Si Pastor Zhang Zhaoji, siya po ay isang pastor sa China. Kung papanoodin niyo, maraming testimony ng persecution, ng paglilingkod, lalo na sa mga underground church. Pag ikaw ay nag-share ng gospel, noong last 2014, mas tumindi ang persecution sa China. No? Lalo yung mga CCP, yung mga communist organization, yung mga police, ginagawa nila, pinipersecute nila yung mga Christian. Nagtatago sila, yung iba nagtatago sa cave, doon na namamatay sa cave. Kapag itong Kristiyano ay nahulihan, damay-damay pati yung mga anak nila. No, binaban sa mga school, hindi nakakapag-aral. No? Kawawa yung mga bata. Dahil sa kanilang pananampalataya. Pinaglalaban nila. Ina-abandon ng kanilang sariling pamilya kasi nakakilala sa Panginoong Hesus. So nangyari, pinapalay sa mga bahay. No? Ito si Pastor Zhang Zhaoji, nakita natin nakangiti pa siya sa loob ng kahit persecuted na po siya, kahit siya po ay sugatan. No? Ilang taon po siya na nakulong? Sa loob ng mahabang panahon. Sabi, 12 years nakulong. Wala naman siyang ginagawang masama. No? Nung binisita siya ng anak niya, nag-ask siya ng prayer. Sabi, pray for Pastor Zhang Zhaoji, Pastor Zhang of the Nanli Country Christian Church in Henan Province, is barely alive after suffering various forms of torture in prison according to reports from his daughter. So nakaraan lang po, natagpuan po siya, na buto-buto na lang. Biruin niyo po, sa China, grabe po ang persecution ng Christian. Eh dito, masabihan ka lang ng, lumipat ka na ng religion. Lumipat ka na ng paniniwala. Nasasaktan ka na. Yung sabihan ka lang ng tao sa paligid mo, dahil sa pananampalataya mo, nasasaktan ka na. Ay sila physically, emotionally, even yung kanilang pagkatao.
Pero ang tiningnan ho nila, you will become the greatest doon sa kingdom ni God. Even though you are persecuted, even though you are rejected dito sa lupa. Pero habang buhay, may enjoy mo yung presensya ng ating Panginoon. Tayo po'y magsitayo sa oras na ito.